Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan natin yung ating Bible sa Luke chapter 11 verses 1 to 4. Yan, Luke chapter 11 verses 1 to 4. At magkaroon po tayo ng salitang pagbasa verses 1 to 4. Pagdating sa last verse ay sabay-sabay po tayo. Unahin ko na po, Luke chapter 11 verse 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And verse 3, give us day by day our daily bread altogether, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Father in heaven, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At sa amin pong theme na prayer, ngayon po ang pinakahuling araw ng month of July. Pero hindi ibig sabihin na kakalimutan na namin, Panginoon, dahil ito po ay panimula pa lamang na itong mga natutunan po namin ay aming ma-apply sa amin pong buhay, na ang prayer ay maging part ng aming buhay, maging automatic ito, Panginoon, na kami maglalaan ng oras para kausapin ka bilang aming Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga blessings sa amin at sa iyong presensya ngayon. Alam po namin, kasama ka namin at hindi mo kami iiwan at pababayaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang aking share ay what is prayer all about. Tandaan po natin sa Bible po, kung merong tinuro ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, ay tinuruan niya sila kung paanong manalangin. No, wala kayong makikita na teach us how to preach. Walang ganon, kundi teach us how to pray. Ibig sabihin, ang pananalangin ay napakahalaga. Big deal ito sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na to, dito po sa Luke chapter 11, bagamat marami po ang mga gumagamit nitong prayer na to at nagiging mantra sa kanila, na kumbaga nagiging part ng repetition ng prayer, pero hindi ganyan ang teaching ng ating Panginoong Jesucristo. Tinuruan niya tayo in this manner, ganito tayong manalangin. So tinuruan niya tayo ano yung magiging format, ano yung magiging nilalaman ng atin pong mga panalangin. So meron pong mga ilang bagay na makikita tayo dito sa prayer na tinuro ng Panginoon sa kanya pong mga disipulo. Sa ibang mga label, makikita natin dyan yung Lord's Prayer. Pero sa totoo lang, mas maganda po na mas masasabi kong accurate talaga kung sasabing disciples prayer. Kasi tinuro niya ito sa mga disciple, ganito dapat ang maging style or maging nilalaman ng inyong panalangin. So number 1, prayer is about relationship with God. Doon po sa verse number 2, sabi po ng talata, Our Father which art in heaven. So yung pananalangin po na Our Father, nakikita ho natin dito na tinawag na Our Father. Hindi sinabing My Father, kundi Our Father. So tayo pong lahat ng mga mananampalataya ay tinatawag natin ang ating Panginoon na ating tatay. So nagpapakita ito na meron tayong relationship with Him. No, kasi sa pagkakagamit sa Bible ng Father, di ba merong mga words na like for example, Father of modern medicine, no? Father of chemistry, may mga ganun. Pero yung pag sinabing Father sa ating Panginoon, like for example, dito po sa Galatians chapter 4, verse number 6, sabi ng talata, And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, sabi dyan, Abba, Father. Yung salitang Abba ho dyan sa verse is, nagpapakita sa atin, kasi yung Abba dyan is Aramaic word. So yung word na Abba, sabi dyan, Father, ito yung klase ng tatay, o ito yung word na ginagamit, hindi po yung father ng mga founder, kundi pag sinabing father, yan yung daddy. Yung may relationship ka dun sa kausap mo, yung tatay, parang kagaya ng pagtawag natin sa mga tatay natin biologically, sa mga tatay natin sa tahanan. So ganun po, no, napakahalaga na pagdating sa ating Panginoon, ay hindi mo lang siya sinasabing our God, kundi our Father, kasi meron na tayong personal relationship with Him.
At tandaan po natin na ang sabi nga ng John 1:12, paano tayo magkaroon ng personal relationship with our Father? Of course, alam natin yan, na tinuturo sa Bible, nasa John 1:12, sino man po magsitanggap o manampalataya sa Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng authority o ng karapatan na maging anak ng Diyos. So pag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, ang blessing po ay ang God the Father ay hindi lang po natin siya tinatawag na God, kundi tinatawag din natin siyang Father kasi nga meron na tayong personal relationship with Him. At mahalaga po na merong personal relationship with our Father kasi pag wala kang personal relationship with the Father, of course, meron pang another Father in the Bible. Kaya nga, di ba, huwag niyong kalilimutan, kahit naman yung mga sabongero, nananalangin din po yan. Ano? Yung mga drug lord, nananalangin din po yan. Pero tandaan niyo po, meron ding sumasagot ng panalangin na iba. No? Kasi hindi lang naman, kumbaga, may spiritual na nangyayari na labanan sa Bible. So si God, sasagutin niya ang mga panalangin ng ayon sa ayon sa kanyang kalooban. Pero meron ding sumasagot ng panalangin na yan naman po ginagawa ng kaaway. Pero ang pagkakaiba, ang ating Panginoon, pag siya po ay sumagot ng panalangin, purely ito po ay wala kang kinakailangang bayaran. No, hindi kagaya ng kaaway, pag siya ay sumagot ng panalangin, ako may kapalit po yan. At yan ang nakakalungkot po sa mga lumalapit sa kaaway na akala nila okay yung nagiging reply sa kanila, pero hindi nila alam, ikapapahamak po nila yon. Kaya number 1 po, mahalaga na tayo ay merong relationship with our God. Number 2, pagdating sa prayer, ay kailangan maintindihan natin na prayer is all about revering God, reverence. Sabi nga ng verse, hallowed be thy name. Sabi niya, hallowed be thy name. Pag sinabi nating hallowed, isa po sa mga meaning ng word na to, ito yung set apart, sanctify, holy. So ibig sabihin po niyan, pag tayo ay nakipag-usap sa ating Panginoon, kinakailangan tayo po ay, kumbaga, merong reverence na kasama. No, pag sinabi nating reverence, meron sa Bible na tinatawag na fear, yung reverential fear. Pag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, mahalaga po na, kumbaga kasama dyan yung meron kang mataas na respect sa Kanya. Kaya nga isa sa mga magandang practice when it comes to our prayer is talagang tayo po ay nagbibigay ng pinaka-oras, nagbibigay ka talaga ng schedule, hindi yung parang basta-basta lang na masabi mo yung panalangin. Lalo minsan, pag tayo po ay nagmamadali, kumakain tayo sa mga fast food, Lord, salamat sa pagkain, in Jesus' name, Amen. Ganun, madalian lang po tayo. Pero pag sinabing, hallowed be thy name, may mataas na respeto sa Kanya. Kaya nga, kung ang isang tao ay meron tayong mataas na respect, of course, maglalaan tayo ng oras, maglalaan tayo ng isang lugar na exclusive po dun sa taong yon, na kumbaga, meron kayong schedule or merong intimate na pag-uusap sa bawat isa. So, ganun din po when it comes to our God, mahalaga po na tayo ay merong mataas na respeto sa Kanya pagdating po sa ating panalangin. Kaya nga even si Jesus Christ, gaya ng mga na-share ng mga nakaraan na itong si Jesus Christ, bagamat siya ay napaka-busy when it comes to His ministry, pero talagang naglalaan siya ng oras ng sanctified na place, ng sanctified na place, na time, para kausapin niya yung God the Father. Kaya nga, pumupunta siya sa bundok, hinihiwalay niya yung sarili niya sa kanyang mga disciples, para talagang meron siyang one-on-one na pakikipag-usap, or gamitin ko yung word na meron siyang date doon sa God the Father. Kaya magandang practice po natin as we revere our God, ay magkaroon talaga tayo ng isang place at oras na makikipag-usap lang tayo sa Kanya, na atin pong Panginoon bilang tatay natin na nasa langit. Next po mga kapatid, number 3, ang prayer po is about reigning of God. No? Reigning of God. Sabi nga ng verse 2, sa last part, sabi doon, Thy kingdom come. Thy kingdom come. Mga kapatid, pag sinabi nating kingdom, of course sa Bible may mga iba't ibang usage pag ginamit po yung kingdom. Isa po sa mga makikita natin dyan, sabi nga, di ba, Thy kingdom come. So inaasahan po na isang araw ay magkakaroon ng literal na paghahari po ang ating Panginoon sa mundong ito. Kaya nga yun yung tinatawag na millennial reign. Na 1,000 years ang ating Panginoong Jesus ay literal na mamumuno siya sa mundong ito. Bagamat alam natin na yan po ay mangyayari, pero
dapat pa rin siyang ipanalangin. Another pa na makikita natin sa Bible na kingdom is yung new heaven and new earth, yung eternal kingdom na po, no? Yung mangyayari pagkatapos ng millennial reign, magagapi po si Satan at magkakaroon na po ng eternity together, kumbaga eternal na fellowship with our God. So yan po yung mga future kingdom na sinasabi ng Bible. Pero wag niyong kalilimutan na meron pang kingdom na ma-apply sa panahon po natin ngayon. Like for example, in Romans chapter 14 verse 17, in Romans 14:17 sabi ng Bible, "For the kingdom of God is not meat and drink." Ano sabi diyan? "But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost." So, ang tinutukoy na kingdom, hindi daw po ito physical, ito ay spiritual. So kung i-apply natin siya sa present na time po natin or present na dispensation, pag sinabi nating thy kingdom come, ito po ay may kinalaman sa kaligtasan ng isang tao. Na ang isang tao, kinakailangan niyang sampalatayanan, pagkatiwalaan ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas, at ang Holy Spirit ay mananahan sa kanya, and kumbaga yung ano na yan, yung Holy Spirit is, kumbaga yan po yung siselyuhan niya ang isang believer, at sa kanyang pagsisil, kumbaga yan ang pinakaunang step para makasama ka dun sa future kingdom na yan ng ating Panginoon. Kasi hindi ka makakasama dun sa future kingdom ng ating Panginoon kung sa kasalukuyan ay hindi ka magtitiwala sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. Kaya reigning of God, ito yung pamumuno niya sa iyong buhay, at magsisimula ito sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga po na alam natin kung sino ang nagre-reign sa ating mga puso. At kung tayo po ay nagtiwala sa Panginoong Hesukristo, of course, siya po, ang kanyang kaharian ay nandito po sa atin, yung hari nasa sa atin. Tandaan nyo, sa kaharian, ang pinakamahalaga yung king. So, kinakailangan yung king na yan, siya yung pinaka-entrance sa lahat ng mga blessing na to, spiritual blessings. So, pag nagtiwala ka sa kanya, is ikaw po ay kumbaga, ikaw, yung lahat ng mga spiritual blessings na yan na pinangako ng Bible ay mapapa sa iyo pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoong Hesukristo. Number 4, ay makikita ho natin, prayer is about resting upon God. Sabi ng verse 2, letter D, "Thy will be done as in heaven, so in earth." Thy will be done, kalooban ng Panginoon. Kaya nga, resting, magtiwala ka sa Panginoon, thy will be done. So sa panalangin po, yan ang importante sa lahat, no? Yung kalooban ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Parang kagaya ng isang magulang, hindi naman po lahat ng hinihingi ng anak sa isang magulang, ibibigay po. Kasi magiging spoiled brat din ang isang anak kung lahat ng kinakailangan ng anak ay ibibigay ng magulang. Pero ang ibibigay ng magulang, of course, is yung alam niyang ikabubuti ng kanyang anak. Kaya ganun din po sa atin, sa ating paglapit sa Panginoon, kailangan lagi nating maisip na yung kalooban po ng Panginoon ang maganap. No? Sabi niya, as in heaven, so in earth. So ano yung kalooban sa kalangitan, mangyari din dito sa lupa. And yan ay may kinalaman pa rin sa reign, future reign ng ating Panginoon. Pero sa kasalukuyan, as we apply, ito pong prayer na ito, ay makikita natin sa 1 John chapter 5 verse 14. Doon sa 1 John chapter 5 verse 14, "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us." So, kalooban pa rin po ng Panginoon. Tandaan po natin, ilang beses na natin itong narinig, pero ang panalangin kasi hindi ito yung inuutusan mo ang Panginoon. Hindi yan siya yung napapanood natin sa mga movies kagaya ni Aladdin na humingi siya sa genie at kung anong hiningi niya, yun yung ibinigay sa kanya. Hindi po ganoon ang ating Panginoon. Ang ibibigay niya sa atin is yung ayon pa rin sa kanyang kalooban at alam niyang ikabubuti po natin. Kaya let's rest upon God. Pagkatiwalaan natin siya kung ano man ang maging sagot niya sa atin pong panalangin. Number 5, ang panalangin po is about requesting to God. Kaya nga sabi ng verse 3, "Give us day by day our daily bread." Pwede naman tayong humingi sa Panginoon, "Lord, advance ko na sa 2026, Lord, ganito, bigay mo na sa akin." Pero hindi.
ang tinuro sa atin ng Bible, yung paghingi natin sa Panginoon araw-araw. No? Kasi, kung tutusin, pwede naman nating advance. Kumbaga, kayang gawin ng Panginoon. Kaya lang, ang gusto kasi ng Panginoon is nakikipag-communicate tayo sa Kanya araw-araw. Humihingi tayo sa Kanya. Parang kagaya ng isang magulang at anak na alam naman ng magulang kung anong kailangan ng anak, pero napakasarap pa rin pag nag-uusap po sila. Nagkakaroon ng communication at mas lalong gumaganda yung fellowship pag merong pag-uusap. So ganun din po, no? Give us day by day yung atin pong pangangailangan, sabi nga, our daily bread. And of course, pag sinabi nating daily bread, hindi lang, of course, isa sa mga makikita natin dyan, yan ay yung mga physical na pangangailangan po natin. Pero pag sinabi rin nating daily bread, yan din po yung salita ng Diyos. 'Di ba? Tinawag din pong tinapay ang salita ng Diyos. So hindi lang po physical ang kinakailangan natin, araw-araw kinakailangan din po natin ng spiritual na pagkain. Kaya sa ating pag-request sa ating Panginoon, araw-araw po tayong lumapit sa Kanya, hilingin po natin yung mga daily na pangangailangan po natin. Kaya magandang practice din na bago ka umalis sa bahay mo, bago ka pumunta sa school, sa trabaho, manalangin ka, kausapin mo ang Panginoon, ask protection, ask wisdom from God, sa pagpunta mo doon sa iyong trabaho sa eskwelahan o anumang iyong gagawin, ay humingi ka sa atin pong Panginoon at makakaasa po tayo na pakikinggan ng ating Panginoon ang request po natin sa Kanya araw-araw. Next po, number 6, ay ang prayer po is about releasing to God. I-release mo, ilapit mo, kumbaga ibuhos mo sa Kanya. Sabi nga ng verse number 4, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. Alam niyo mga kapatid, mahalaga po na pag tayo ay lumapit sa Panginoon, ay i-release po natin sa Kanya yung mga kasalanang nagagawa po natin. Of course, pag sinabi nating pagpapatawad ng Panginoon, meron kasing tinatawag na judicial forgiveness at saka merong familial forgiveness. Pag judicial forgiveness, yan po yung nangyari sa atin the moment we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior. Of course, pinatawad na po tayo ng Panginoon, kaya nga tayo mga mananampalataya, pag tinanggap natin si Jesus Christ, hindi na po mapapahamak sa impyerno yung ating kaluluwa. Kasi judicially speaking, pinatawad na po tayo ng Supreme Court, ng Supreme Judge, ng kalangitan dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa atin. Kaya kumbaga, isang beses lang sa iyong buhay na ikaw ay mananampalataya, magtitiwala kay Jesus Christ as our Savior, then meron ka ng eternal life at hindi ka na, kumbaga, ang iyong paghingi ng tawad na yan, hindi ka na mapupunta doon sa impyerno. Pero merong klase ng forgiveness na familiar tayo sa 1 John chapter 1 verse 9, na ang sabi ng verse, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya nga sabi ni John, we, kasama po siya. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, yes, ligtas na po tayo. Heaven is our home. Pero bilang isang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, meron din po tayong mga nagagawa na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating tatay. Kaya bilang isang anak, ay ilapit po natin, i-release natin yan sa ating Heavenly Father para mas gumanda po yung ating ugnayan or fellowship sa ating God the Father. Kasi ang paggawa po ng kasalanan ay makakaapekto ng ating pong communication, makakaapekto ng ating fellowship with God. Of course, hindi na po mawawala yung ating relationship. Anak, no, sabi nga, wala naman pong tinuro sa Bible na unborn again wala po. Pag tayo ay nanampalataya, born again na po tayo, hindi na mawawala yung ating relationship. Pero pag tayo ay namumuhay sa kasalanan, gumagawa tayo ng mga hindi kaaya-aya bilang mga anak ng Diyos, parang kagaya rin ng isang magulang. Of course, hindi siya matutuwa sa anak niya pag hindi magandang performance sa school, hindi magandang performance sa bahay, malulungkot. Siyempre, papaluin ng magulang, no? Magkakaroon ng pagsaway, maapektuhan yung connection, o maapektuhan yung communication, pero hindi na po maapektuhan yung ating relationship. Kaya sa atin pong buhay bilang anak ng Diyos, mahalaga po na i-release natin sa Panginoon yung mga kahinaan na yan, mga pagkukulang, mga hindi kaaya-aya mga practices natin para tayo po ay maging maayos yung atin pong communication with our Heavenly Father. And panghuli po, mga kapatid,
Prayer is about relying to God. No? Rely. Sabi nga ng verse 4, letter B, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us from evil. Tandaan nyo po, meron tayong kaaway na hindi nakikita. We are in a spiritual warfare. Kaya nga ang kaaway, wala siyang ginawa kundi tayo po ay attempt. Tayo po ay kanyang tuksuhin para gumawa tayo ng hindi kaaya-aya in the sight of God. Kaya mahalaga po na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Lumalapit tayo sa Kanya. Kaya nga sa Ephesians chapter 6 verse 18, familiar naman po tayo doon sa spiritual warfare na pinag-uusapan po sa verse, mula po sa verse 10 hanggang sunod-sunod na mga talata, na sinasabi doon, we wrestle not against flesh and blood. Nakikipaglaban tayo hindi sa laman at dugo. At sa mga spiritual weapons na sinabi ng Bible, pagdating sa verse 18, sabi po ng talata, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So mahalaga po mga kapatid na tayo ay nananalangin, and part po yan ng ating panlaban sa atin pong kaaway, spiritually speaking. Napakarami pong tukso araw-araw. At tandaan nyo po, bilang mga nanampalataya kay Jesus Christ, expect talaga natin na aatakihin tayo ng diablo. Siyempre, kaaway tayo eh. Marami siyang mga gagawing mga tukso sa atin. Kaya nga yung letter F, di ba? Yung fame, no? Yung finances, pwede niyang gamitin yan. Pwede niya rin gamitin yung female sa mga lalaki. At sa mga, ganun din naman sa mga babae, pwede rin matukso ng opposite sex. Then, pwede rin pong maging temptation din yung faith kasi may mga lumalabas na mga false teachings. May mga lumalabas na mga false teachers na pag hindi tayo aware, ay matitempt din tayo minsan sa mga mapandarayang mga aral na yan na nasa paligid. Kaya kailangan po nating magtiwala, no? Kailangan po nating kumbaga ibigay sa Panginoon yung ating lakas, no? Dahil hindi natin kaya ang kaaway sa sarili nating lakas. Kailangan po natin ng sandatang spiritual at bahagi po niyan yung ating pananalangin. Lumapit tayo sa Panginoon para may lakas po tayo doon sa ataking ginagawa ng kaaway. Huwag niyo kalilimutan si Joseph, yung Joseph the Dreamer. Nung siya'y tinutukso po ni Mrs. Potiphar, hindi siya nanalangin doon sa harapan ni Mrs. Potiphar. Kasi pag nanalangin ka, pag mulat ng mata mo, nandoon pa rin naman si Mrs. Potiphar. Pero huwag niyong kalilimutan, naging malakas si Joseph kasi bago nangyari yung pinaka-temptation, malapit siya sa Panginoon, nananalangin siya. Kaya sa araw na siya po'y tinukso, nagkaroon siya ng strength. Kasi kung iisipin mo, may kasabihan nga na palay na lumalapit sa manok. So ganun na nangyari kay Joseph. At pinapaniwalaan niya ng mga ilang scholars na maaring si Potiphar ay matanda na at si Mrs. Potiphar bata pa, mga halos kaedara ni Joseph. So talagang matindi ang temptation. Maganda si Mrs. Potiphar. The fact na siya po ay isang Egyptian at saka ang kanyang husband is nasa posisyon ng gobyerno. Kaya talagang asahan natin na maganda yung kanyang asawa. Kaya matindi yung temptation. Pero nagkaroon ng lakas si Joseph na ma-overcome yung temptation na yan. Kasi nga po, siya ay nagtiwala sa atin pong Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tuloy-tuloy lang din po tayo. No? Pagkatiwalaan natin ng Panginoon at yung prayer po sa panghuling araw natin sa ating theme about prayer, hindi po dito natatapos ang panalangin. Of course, ito po'y simula lamang doon po sa ating mga napakinggan, sa ating mga napag-aralan tungkol sa panalangin, ay tulungan tayo ng Panginoon na ito'y ma-apply natin sa atin pong buhay. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa paalala ng iyo pong mga salita. Lord, na ito pong verse na to, yung prayer na tinuro nyo sa mga disciples, hindi lang po ito ma-memorize namin, kundi ang mahalaga ay ma-apply namin ito. As we pray to you araw-araw, makita namin ang mga iba't ibang dapat naming ipanalangin. At ang pinakamahalaga ay ligtas kami. Dahil kung hindi kami mananampalataya, ay wala kaming personal relationship with the Father. Kaya I pray, Lord, bilang mga mananampalataya, kami po ay patuloy niyong hamunin, paalalahanan,
na kami ay lumapit sa trono ng iyong biyaya. At huwag po kami magsasawa. At mas lalo pa po mag-improve, mas lalo pang mag-grow ang aming pong prayer life, Panginoon. Kung sa mga nakaraan ay ilang minuto lang ang nagagawa namin, madagdagan pa po kami, umabot ng mga oras o higit pa sa amin pong pakikipag-usap sa iyo. At mahalaga ito, lalo po kami ay nakikipaglaban spiritually. Kaya kailangan namin ng spiritual weapon. At isa po sa mga sandata namin ay ang panalangin. Kaya bless niyo po kami, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen.